Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 6 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Walter at Noel ay umalis mula sa Imperial Capital upang habulin sina Lloyd at Tanya, na nagnakaw ng pondo ng partido at tumakas. Sa tulong ng mga impormante na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan, nagsimula sila sa kabila ng posibilidad ng labanan. Sinabi ni Noel kay Walter bago sila umalis na magpapatuloy siya kahit hindi pa handa si Walter na labanan ang dati nilang mga kasama. Ipinapakita nito ang determinasyon ni Noel kahit pa umabot ito sa labanan hanggang kamatayan. Pagdating sa Carnot Village, natagpuan nila sina Lloyd at Tanya na nagtatangkang magtago. Nilapitan ni Noel sina Lloyd at Tanya nang hindi nila inaasahan, sarkastikong tinutuya ang kanilang pagpili ng isang rural na nayon para sa romantikong date. Bago pa makagalaw sina Lloyd at Tanya, ginamit ni Noel ang Stonehouse skill na nagpatigil sa kanila ng ilang saglit. Agad niyang sinunggaban si Tanya at napalibutan si Lloyd, dahilan upang sumuko ito ng walang labis na paglaban. Galit na galit si Walter at tinanong si Lloyd kung bakit niya sila ipinagkanulo. Si Lloyd, nahihiya at puno ng pagsisisi, paulit-ulit na humingi ng tawad, ngunit hindi sapat ang mga ito para mabawasan ang galit ni Walter. Sumingit si Noel matapos basahin ang sulat ni Lloyd at inusisa si Lloyd tungkol sa mga pondo. Tinanong niya tungkol sa gantimpalang nakuha nila mula sa pagpatay sa isang lesser vampire na nawawala. Inamin ni Lloyd na nagamit na rin niya ang perang iyon at sinubukan niyang ipaliwanag na ginamit niya ito upang bayaran ang mga utang. Hindi kumbinsido si Noel at inakusahan si Lloyd na nagsinungaling tungkol sa mga maling pamumuhunan at naisinugal ang mga pondo. Detalyado niyang binalangkas ang mga aksyon ni Lloyd, hinalang natalo ito sa mga sugal gaya ng dice, baraha, o rulete, at dahil sa mga pagkatalo ay napilitan siyang mangutang sa mga mapanganib na tao, na nagresulta sa paggamit ng pondo ng partido. Wala nang ibang masabi si Lloyd, at patuloy na humihingi ng tawad, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Walter. Sinunggaban ni Walter si Lloyd sa kanyang kwelyo, galit na ipinahayag kung paano ang perang iyon ay pinagtrabahuan nila ng malubha at isinasapalaran pa ang kanilang mga buhay para lang magamit ni Lloyd sa pagsusugal. Sa pagtatanggol ni Lloyd, sinabi niyang ang bigat ng pagiging leader ng partido ang nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ipinilit niyang hindi niya gustong kunin ang pera, ngunit wala na siyang magawa dahil sa sunod-sunod na utang. Sinisi rin niya ang kanyang mga kasamahan, sinasabing sila ang nagtulak ng tungkulin sa kanya nang hindi naman tinutulungan ang mga responsibilidad nito. Bago pa siya makapagpatuloy, sinipa siya ni Noel, pinutol ang kanyang sasabihin. Matindi ang mga salita ni Noel kay Lloyd, ipinaalala sa kanya na siya mismo ang nagboluntaryo na maging leader, at ang dahilan ng pressure ng pagiging leader ay hindi dahilan upang pagtakpan ang kanyang mga aksyon. Patuloy pa ring sinisipa ni Noel si Lloyd. Tinatawag siyang walang kwenta at basura, habang si Lloyd naman ay nakiusap na huminto, inamin ang kanyang kasalanan at humihingi ng awa. Si Walter, na pinapanood ang mga nangyayari, ay naalala ang naging pag-uusap nila ni Noel bago sila umalis, ang kahandaan ni Noel na labanan sina Lloyd at Tanya kahit umabot pa sa kamatayan, at nagsimulang makaramdam ng pagdududa sa ginagawa ni Noel na sobrang kalupitan. Sumingit si Walter, sinasabing itigil na ni Noel ang ginagawa nito, habang si Tanya ay nagmamakaawa rin para kay Lloyd. Ngunit si Noel ay bumaling kay Tanya at hinamon ito na tumanggap ng parusa sa halip ni Lloyd kung nais niyang patawarin ito. Binigyang diin pa ni Noel na naniniwala siya sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at hindi niya palalampasin si Tanya dahil lamang sa babae ito. Si Tanya, naguluhan at hindi inaasahan ang sinabi ni Noel, ay tinanggi na nais niyang palitan si Lloyd. Hindi nagpaawat si Noel at ginamit ang kanyang kasanayan upang pilitin si Tanya na umamin sa kanyang pagkakasala. Nalaman na kasangkot din si Tanya sa pagsusugal gamit ang pondo ng partido, ngunit sinubukan niyang ilipat ang sisi kay Lloyd, sinasabing mananalo sana siya kung hiniram lamang niya ang mas maraming pera mula kay Lloyd. Nang mapagtanto ni Tanya na ginamit ni Noel ang confession skill sa kanya, nagalit siya at tinawag na immoral ang ginawa ni Noel,
dahil ang kontrolin ang isip ng tao ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa lipunan at isang mabigat na krimen. Hindi ito pinansin ni Noel at sinabing bilang mga kriminal na nagnakaw ng pondo ng partido. Sina Lloyd at Tanya ay saklaw ng ganitong pagtrato ayon sa batas ng imperyo, na nagpapahintulot ng paggamit ng mga kasanayan sa pagkontrol ng isip upang mapasumpa ang mga kriminal. Sinabi rin ni Noel na ang parusa para sa kanilang ginawa ay 10 taon ng sapilitang paggawa at malamig na binati ang dalawa sa pagiging opisyal na mga kriminal. Ang mga mersenaryong kinuha ni Noel at Walter upang tumulong sa paghahanap kina Lloyd at Tanya ay lumapit at hinihingi ang ipinangakong gantimpala na 500,000 phil. Sila ay naiinip na at pinipilit si Noel na bayaran na sila, hindi na sila gustong maghintay pa. Sinabi ni Noel na babayaran niya sila, hinihiling na maghintay lamang ng kaunti, ngunit tumanggi ang mga ito at sinubukang agawin ang sandata ni Noel. Mabilis na kumilos si Noel, hinawakan ang kamay ng mersenaryo at sinabing huwag nitong hawakan ang kanyang baril na si Silverchan. Ang mersenaryo, na namulat na niloko siya ni Noel, ay inakusahan si Noel ng panlilinlang. Ngunit kalmado lang na sinabi ni Noel na handa niyang bayaran sila at huwag siyang maliitin. Binigyan niya ng babala na mas magaling pa ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban kaysa kay Lloyd o Walter. Habang nagiging mas mainit ang tensyon, narinig ni Walter ang tunog ng paparating na karwahe. Si Noel, na tila inaasahan na ito, ay inanunsyo na dumating na ang kanilang hinihintay na pera. Sa pagkabigla ng lahat, isang kilalang negosyante ng alipin na si Fenocchio Bargini ang bumaba mula sa karwahe. Nagpakita si Fenocchio ng may kaartehan, nagrereklamo tungkol sa maalikabok na lugar. Ang mga mersenaryo, nagulat, ay agad na kinilala siya at nabigla sa kanyang pagdating. Sina Lloyd at Tanya, na napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, ay natakot. Si Tanya, nanginginig, ay nagtanong kung ano ang balak gawin ni Noel sa kanila. Ngayong may kasangkot ng negosyante ng alipin. At dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 6 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.